Ito, pag-usapan lang natin. Pera yan, ha. Yan yung 40 million pesos cash na ibinalik. Ayan, ha. Laking pera, no? Laking pera, puro pera talaga. Ayan. Kaya ko pinapakita ito. Ito po yung controversial na laging hinaharang o tama naman ang pagkakasabi natin. Hinaharang, binabatikos ni Senador Marcoleta dun sa policy at ginagawa ng DOJ na kung di man inuobliga, sinasabi dun sa mga under investigation na bago kayo pumasok sa witness protection program or posibleng maging testigo, magbalik muna kayo ng pera. Di ba? Yan yung laging paulit-ulit na hinaharang ni Marcoleta, ni Senator Marcoleta sa Blue Ribbon Committee hearing, sa budget deliberation, lagi yan na sinasabi. Hanggang sa halos personal lang nga niya. Personal lang nga kanyang batikos kay dating Secretary Boying Remulla kahit nung maging ombudsman ito. Pinag-ihingi pa ng public apology doon sa kanyang style na ang lahat ng gusto na sumailalim sa Witness Protection Program, magbalik muna kayo ng pera. Lagi kasi sinasabi ni Senator Marcoleta, labag sa batas yun. Pero maging yung ibang mga opisyalis ngayon ng DOJ, kanyang binabanatan dyan, kinukontra sa mga hearing. Pero alam ba ninyo, hindi siya sinunod. Hindi naniwala ang DOJ diyan sa gustong yan ni Senator Marcoleta. Kanila pa rin ginawa ngayon. Yat yung nga pinapakita ko sa inyong picture. Yung isang district engineer o isang engineer ng public works nagbalik ng 40 million pesos cash. At bago siya sumailalim sa witness protection program. So, nanaig dito ang kagustuhan ng Executive Department at ng taong bayan. Kasi ito, maitanong ko sa inyo mga mamamayang Pilipino. Di ba mas maganda nga yung kahit papaano, hindi ganun kalaki pero malaki na rin yan kahit paano, na naibabalik yung pera nakikita natin. Katulad nung kay Alcantara, 110 million pesos. Pususundan pa raw yan. Itong bago ngayon na isang engineer, hindi gaano kilala at hindi masyadong napapag-usapan pero nagbalik ng 40 million pesos. O edi, last 110 ni Alcantara, 150 million na ang babalik sa pera ng bayan. O di ba? Kung sinunod natin at sinunod ng DOJ, itong kagustuhan ni Senator Marcoleta na huwag hingan at huwag piliting magbalik ng pera bago sumailalim sa Witness Protection Program, o edi sana wala yung 150 million pesos. Kaya tama yung ginagawa ng DOJ. Panindigan nila kung anong gusto nilang gawin at huwag sundin si Marcoleta. Wala namang magagawa si Senator Marcoleta dyan eh. Hanggang pagtatanong at hanggang galit lang si Marcoleta pero hindi niya pwedeng pigilan. Dahil hindi naman labag sa batas ang paniniwala ng DOJ na kung voluntary magbabalik ng pera yung mga akusado. Hindi naman ibig sabihin nagbalik ng pera sila ay acquittal na. Hindi naman ibig sabihin nagbalik ng pera sila ay testigo na. Hindi. Under evaluation pa rin sila. Under investigation. At ang katunayan, sila nga ay kinasuhan na before ombudsman ng plunder at iba pa. Yun eh. So, yung paulit-ulit na batikos ni Senator Marcoleta sa isyong ito, walang nangyari. Hindi siya pinakinggan. At tama yung ginawa ng gobyerno para sa kapakanan ng taong bayang may-ari ng pera na sinamantala ng mga engineer, kontraktor. Ako nga, ang aking paniniwala dyan, dapat hindi lang engineer ang magbalik Dapat yung malaking kontraktor magbalik din ng pera. At yung mga politikong senador, congressman, dating senador, dating congressman at incumbent senador at congressman, magbalik din sana sila ng pera. Pero pa-pride yan, hindi yung gagawin nila. Kung nagbalik ng pera yung mga engineer, admission niya na meron silang ginawang mali. Nakasapakat yung mga kontraktor at politiko. Dahil dyan, parang mas kapanipaniwala pa at pinakikinabangan natin ang mga engineer kahit na sila sumabit pero may puso pa rin, na konsensya pa rin. Hindi man lahat pero naibalik yung ibang pera, malaking bagay yan. Kasi kung yung mga gunita, yung paghahabol ng gobyerno ay hindi lang sila ay kasuhan at ipakulong. Ang utos ng Pangulo ay bawiin ang perang yan. Kaya nga gumalaw ang Anti-Money Laundering Council. Hinold ang mga bank account. Libu-libong account na
ang hinold. Nung nakaraang buwan parang umabot na ng 12 bilyon ang nahold na pera ng AMLA sa mga may kinalaman sa scam na ito. Tapos yung iba naman voluntaring nagbabalik ng pera. Di ba ang ganda nun? Kaya Senator Marcoleta, issue lang, walang personalan. Yung pagpigil mo, hindi nakakatulong sa pag-recover ng pera ng bayan. At tama lang na hindi sinunod ka ng DOJ kasi kahit pa paano, ngayon dahan-dahang nakaka-recover. Ayun, di ba? Talaga lang ha. Samantala, Sara Diskaya. Aba, ganun ba? Bakit ba parang umiigot-igot ito? Sumurrender sa NBI sa Maynila. Pero ito raw idadalhin sa Davao dahil nandun yung kaso. Ngayon may balita naman sa Lapu-Lapu naman dadalhin. O kahit saan siya dalhin. Hindi na makakawala yan. Voluntary siyang sumurrender para tapos tuloy na yung mga kaso. Kaya tuloy-tuloy na yan. Kahit na anong drama niya, nang nakaraang ini-interview siya, iyak na iyak. Naaawa daw siya sa kanyang mga anak, kanyang pamilya. Nung kayo nagpapasarap sa buhay at nagsashopping kayo na mamahaling sa kotse, hindi naman kayo umiyak. Mas nakakaiyak yung ginawa nyo dahil pera ng bayan ang pinambili nyo. Ngayon kayo ay kalabuso na naiyak, kawawa daw yung pamilya. Ay drama yan, alang kwenta yan. Meron kayong pananagutan. Dahil ang Diskaya, ang may-ari ng 7 hanggang 9 na construction company na halos lahat ay sumabit sa lahat ng mga project Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya hindi sapat yung makulong dahil voluntaryong sumurrender itong si Sara. Yung kanyang anak, asawa na si Pacifico Diskaya, nandyan sa Senado, oras na lumabas ang warrant of arrest, ikukulong na rin yan sa PNP, Bureau of Jail and Management Penology. So itong mag-asawang Diskaya, kontrolado na ng pamahalaan. Sana yung ibang kontraktor bumagsak din sa kamay ng mga otoridad. Dalawa lang pwedeng mangyari, voluntary surrender. Pagka kasi nag-surrender, nagbibigyan pa ng consideration yan. Hindi yan hihigpitan ng mga otoridad. Baka sa korte, ibigyan pa rin ng consideration. Pero pagka nagtago, naging pugante, tapos patuloy ang paninira sa gobyerno, katulad ng ginagawa ni Harry Roque, dapat hindi na talaga binibigyan niya ng consideration. Naku, speaking ng Harry Roque, na bulgar na ang land grabbing, grabe. Parang panghaharas sa mga taga-Bataan. Lumabas na po yung balita na yung palang mga mamamayan sa Bataan, sa Limay, Bataan ba yun, kung saan man, ay hinaras, Marabeles area, kung saan man, para daw ho sa Pogo. Dahil si Harry Roque talaga hindi lang abogado ng Pogo. Nabulgar na ang harassment. Mayroon pala dong binigyan daw ng deed of sale na ilipat yung mga titulo, hindi naman gusto ng may-ari ng lupa. Tapos yung halaga na inaasahan, hindi rin naibigay. Naku, laki ng pananagutan. Harry Roque, umuwi ka na. Grabe ang ginawa mo sa Bataan. Grabe ang kasalanan mo sa batas. Grabe ang iyong pananagutan. Abogado ka. Matindi ang ginawa mo. Kung totoo yung sinasabi ng pamilyang naagawan at nawalan ng lupa doon sa Bataan, pwede kang madisbar. Kasi abogado ka, bakit gano'n ang ginawa mo? Parang niloko mo. Tapos, parang tinakbuhan mo kasi ikaw ay nagtatago sa abroad. Ibang klase itong Harry Roque ito. Kakaiba. Duterte supporters yan. Bahala na kayo.